Good day, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today we're going to discuss another topic in pre-calculus, and that topic is the standard form of a parabola with vertex at 0, 0. Okay? Previously in the last video, we have discussed the notion of what a parabola is, define its parts, and define it in a lot of ways. Yung mga parts niya, etc. We have started the new conic section, yung parabola. We are done with the circles and the lines. Now we will be focusing ourselves in the parabola. But first, I want to change the color of my pen. Why is it green? Okay, not maroon, let's say blue. Ngayon, una natin condition, this is the vertex. Ulitin ko lang, vertex at the origin. This is the vertex at the origin, 0, 0. Ngayon, ano bang dapat natin gawin? Ipoprove natin, papakita natin, na meron ding standard form ito. Ngayon, how do we suppose to do that? Now, let's draw a Cartesian plane. Lagi naman tayo nag-draw ng Cartesian plane, guys. Papakita ko sa inyo paano natin ito ginagawa. And let's say we have this line right over here. Okay, that looks promising. This is the x-axis. This is the y-axis. Ang sabi ko, ang origin ay ang vertex, yun yung origin. Ano daw? Yung origin, yun yung vertex. Sorry. So, ito yon. This is the origin, which is 0, 0. And let's draw a parabola oriented in such a way na ganito. Ganito natin siya gawin. And why am I having this kind of voice? It's because it's 1 in the morning and I'm recording this video. And so, that looks promising, right? That looks a pretty good parabola for me. And let's call this parabola K. Okay? Now, what we'll do is that let's define points. Ayan. Halimbawa, di ba sinabi natin, ito yung focus. Sabihin natin itong focus, itong F. May coordinate na P, 0. P, 0. What is P? It is a number. Parang yun yung coordinate niya. Kasi di ba nasa x-axis ka? So, P yung x-coordinate mo. Ngayon, kung yung vertex to focus may P units, ibig sabihin, kailangan yung vertex to the directrix, kailangan P units din. So, ito yan. This is the point of the directrix. Kung positive P to, ito negative P. Nakikita niyo analogy kung bakit? Kasi di ba sabi, ang vertex V ay midpoint ng dalawa. So, kung pito, dapat negative P yun. Tama? So, ngayon i-drawing natin yung directrix in a color that is different to, let's say ito. Ang coordinate nito negative P, itong coordinate nito P. Malinaw? So, ano yan? Paano natin ibalik tayo sa color black? So, this is negative P, 0. Yung point na yan. Okay. Let's see. Ngayon, ganito. Simulan natin yung narrative. Dun sa ano. Ngayon, consider. Nadidighay pa ako ah. Okay. Consider a parabola K with vertex at the origin. I-consider natin yung parabola in the origin. Correct? Ngayon, focus F at P, 0. Ibig sabihin, yung parabola K, itong red one, kino-consider natin siya yung vertex niya nasa origin and yung focus mo nasa point na P, 0.
since, ngayon, let, ganito na, let P, X, Y, P of X, Y be on K. Ano ibig sabihin? Pipili tayo ng isang point. Let's say, paano ba pagkakaposition natin? Let's say, let's have a color black. Ito yung point na yun. Let's say, ito yung point na yun. Okay? Ngayon, ang sinasabi ko dito, ganito. Ito ay, sabi ko kanina, P of X, Y. Yan yung point na to. Okay? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Pipili tayo orange. Ngayon, ang distance daw nito ay pareho dito. Di ba yun yung definition ng parabola? Ito ay perpendicular. So, ibig sabihin, pareho sila ng distance. Yung point na yon to the focus and saka yung point na yon to the directrix na D. Hindi natin nilagay na D yung directrix. D. Kompleto dapat ang mga label. Ayan, balik tayo sa color. Ito wala. Ito tayo sa color blue. Okay? Ngayon. Let P of X be on K. And by the way, I'm sorry, hindi ko nilagay yung mga ano. Ito dapat katapat nito si X. Ito dapat ang katapat nito, ito si Y. Kasi di ba X, Y, X, Y. Ayun, dapat di natin palaging kinakalimutan yung label. Ngayon, ibig sabihin, yung P daw ay na kay K. Then, by the definition of a parabola, we have yung K daw, yung parabola na K, pwede mo siya isulat into a set. Set where lahat ng mga points na defined dun sa parabola, yung red, such that the distance between the point F and the focus is equal to the distance between point P to the directrix. Okay? Ganun lang ang sinasabi ng set na to. Ano sinasabi ng set na to? Di ba marunong kayo ng set theory? Tinuro ko sa inyo. Sabi, lahat ng mga points, ano yung mga points na yan? Mga coordinates na nasa parabola na K, ang relationship daw na nabubuo, yung distance daw ng P saka yung F, ay equal sa distance sa P saka D. Yan ang ibig sabihin nun. Diba? Ngayon, ano ba yung D? Ang gusto ko malaman, sino si D? Sino si D? Okay. Magkakaroon tayo ng isa pang point na hindi natin nilinaw. Sino si D? Ito yung pangalan natin, yung point D. Anong coordinate ni point D? Diba? Negative P, comma, katapat niya? Y, diba? Yun. So, may tatlo tayong points dito sa given. D, negative P, Y. Yung P, X, Y. Saka yung F na P, 0. Tama? Ngayon, balik tayo sa color blue. Ngayon, gagawin natin yung mga properties. Ngayon, given, i-rewrite natin, given that the points are, let's say P is X, Y. D is negative P, Y. And F is P, 0. Ngayon, anong sabi dito? Di ba ito ay familiar notation? This is the distance formula. Ngayon, gawin natin. Kunin muna natin yung PF. Ang PF, wait lang, ganito dapat. P muna, X, Y, tapos F, P, 0. Yung distance formula, yung PF daw, ay equal lang sa square root ng x2 minus x1. Gawin kong, di ba ang distance formula, okay lang na x2 minus x1 or x1 minus x2. Gawin natin x1 minus x2. Yung una minus yung pangalawa, magiging x minus p, di ba? X minus p squared plus y1 minus y2, y minus 0 squared. Diba? Equal lang yan sa square root of x minus p
quantity squared plus y squared. Tama? Yan yung una. Wala na tayong pwede i-simplify dyan. Sunod, yung PD naman. P, X, Y, tapos D, which is negative P, comma Y. Ano yan? Sino yan? This is PD. Yung distance yan, magiging yung una minus yung pangalawa. X minus negative P squared plus yung pangalawa minus yung pangalawa. So, magiging this is Y minus Y squared. Okay? So, yan. Equal lang yan sa square root ng X plus P quantity squared plus 0 squared. Or, this is just equal to X plus P quantity squared. Diba? Ganun lang yan. Or, this is just equal to this is just equal to ano? Wag muna. Ganyan na lang muna. Square root natin. So, ang tanong, bakit siya naging equal? Di ba naalala nyo ba? Recall. Yung distance formula may dalawang version. Yung D is equal to x2 minus x1 quantity squared plus y2 minus y1 quantity squared. Saka yung D is equal to x1 minus x2 quantity squared plus y1 minus y2 quantity squared. Di ba sabi ko dito, these are the same. These are the same. Yun yung ginamit. Anong ginamit ko? Ito ay bubble lang, pang recall. Pang jog lang ng memory nyo. Ibig sabihin, ito yung ginamit ko ha, yung pangalawa. Kaya kapag tinrace nyo to, yung pangalawa yung, nauna yung x1 sa x2. Ngayon, since, narrative natin, since PF is equal to the distance between PD, this implies na sino ba yun? Sino ba yung distance between PF? This is square root of x minus p quantity squared plus y squared. Tama? Equal to the distance between PD, which is square root of x plus p quantity squared. E pansinin nyo, square both sides. If we square both sides, this implies that this is x minus p quantity squared plus y squared is equal to x plus p quantity squared. Ang daming algebra, no? So, ano mangyayari? Let's expand. Magiging x squared minus 2px. Masusundan nyo yan. 2x tapos negative p plus p squared tapos plus y squared is equal to x squared plus 2px plus p squared. Mapapansin nyo, there will be terms na magka-cancel out. Una sa lahat, yung x squared term. Bakit? Kasi, pag nilipat mo sa kabila yung x squared, magiging x squared minus x squared. Kaya this will be cancelled out, magiging 0 yan. Okay? Sunod. Yung p squared, ganun din ang mangyayari. Kasi kapag nilipat mo sa kabila, magiging 0 yan, 0 yan. Yung y squared, wala. So, ano natira? Yung negative 2px, y squared, saka 2px. Ang gawin natin, yung mga y squared dito sa kaliwa. So, this is y squared minus 2px is equal to 2px. Ano ibig sabihin nun? Ito, y squared is equal to 4px. And this is not an implies, this is therefore. Kasi ngayon, I'm introducing you to the first standard form ng parabola. This is the first standard form. Bakit siya naging first standard form? Because itong case na to ay orientation na nakaharap siya sa kanan, asan dito yung directrix. What if naman kapag nasa kaliwa naman siya nakaharap? Kaya magkakaroon tayo ng tinatawag na observations. Observations. What are our observations? Number 1, the vertex, una sa lahat, the vertex is at 0, 0. The origin, yun yung given eh. Pangalawang observation, sino ang axis of symmetry? Axis of symmetry natin. Naalala nyo ba yung axis of symmetry? Yung perpendicular sa directrix na dumadaan sa vertex. Sino yun?
Di ba pansin niyo, this is the x-axis. Yan yung axis of symmetry. So, this is the x-axis. Ngayon, ano yung pangatlong observation? Sino si focus? Ang focus natin, kung maalala mo, is nasa P, 0. Paano? Ayan o, P, 0. Ngayon, next. Ano pa observations natin? Number 4. Number 4, the directrix is at negative P, 0. Line siya. Pansinin mo, line siya. Tandaan nyo na lang, kapag line, pag vertical ka, x ang variable mo. X is equal to something. Kapag horizontal ka, y is equal to something. Okay? Kasi bakit siya x is equal to something? Kasi nga, tumama ka dun sa x-axis. Halimbawa, dito. Tumama ka consistently sa negative p. Kapag vertical line ka, tumama ka sa kanya. Ganito, consistently, palagi kang tumatama sa kanya. So, ibig sabihin, the equation of the directrix, nabura ba siya? Yan, nabura. Yung equation ng directrix, kasi di ba line siya, is x is equal to negative p, or x minus p is equal to 0. This is a horizontal line. Ngayon, ang pinakamahalagang observation dito, the parabola is opening to the right. Ngayon, the parabola is opening to the right. Kasi, ibig sabihin, kapag to the right ka, tapos ang center mo, 0, 0, ang equation mo ay y squared is equal to 4px. Yan na palagi tandaan. So, si K, ang pangalan niya pala is y squared is equal to 4px. Yan lang. I hope you learned something today. I hope that you have appreciated the derivation of the standard form, the first standard form of the parabola. In the next video, we will be asking, what if the parabola is opening to the left? Magkaiba ba yung standard equation niya? What if yung parabola opening upward? What if naman kapag downward? Ano ang mga standard form ng ganong cases? Yun yung magandang tanong. And until then, mathematicians, keep safe and have a good evening. Goodbye now.